Adriana's POV. Magkakilala sila? Mas lalo akong naguguluhan. Gulong-gulo ako sa pangyayari. Nahihilo ako at isa lang ang alam ko. Nasasaktan ako. Naninikip pa rin ang dibdib ko. At huwag naman sanang makasama sa anak ko. Please baby, kumapit ka. Gustuhin ko mang kumalma pero paano? Paano ako kakalma at magpapahinga kung ganitong bungad sa akin? Nanahimik kaming lahat habang nakatingin pa rin sa lalaking nasa hagdan pa rin ngayon at parang hindi inaasahan dito kami. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ko dahil hindi ko talaga alam kung bakit anditong lalaking yan. Paano napunta ang lalaking yan dito sa Amerika? Para hanapin si Ruby? Pumikit ako. Ang gulo-gulo. Go Rafael, tell her the truth. Para naman umalis na siya ng tuluyan sa buhay natin. Bakit ba kasi pinaglalaruan pa natin ang babaeng yan at hindi sana tayo nagkakaganito? God, na-stress na ako. Mas lalo akong naguguluhan sa sinabi ni Ruby. Truth? Anong totoo? Pinaglaruan? Sino? Mas lalo akong nanghina. Mali sana ang iniisip ko. Iniisip ko palang nanghihina na ako. Gusto kong umalis dito pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Ano yun, Rafael? Nangihina akong tanong habang nakatingin ngayon sa lalaking mahal ko. Parang pinupunit ang puso ko. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Walang katapusang luha. Naghintay ako sa sasabihin ni Rafael pero walang lumabas sa bibig nito. Bumagsak ang balikat ko. We fooled you, Adriana. Now what? Happy? Gusto mong maliwanagan, di ba? Pinaglaruan ka lang namin. Pinagpustahan ka lang namin. Hindi totoong minahal ka ni Rafael. Dahil in the first place, akong mahal ni Rafael. Damn, another one. Nabingi ako. Pinaglaruan? Pinagpustahan? Totoo ba to? Damn, sobra-sobra na to. Tama na, please. Wala din akong sakit. Pinalabas lang namin na may sakit ako para matigil na ang laro. Hindi ka lang maiwan ni Rafael dahil naaawa siya sa'yo. Umabot kayo sa 5 taon dahil naawa siya, kaya hindi ka maiwan-iwan. Pinalabas namin na may sakit akong inililihim para mapaniwala ka na wala na kami ni Rafael. Pero ang totoo, hanggang ngayon kami pa rin. And we're engaged, Adriana. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanatili akong nakatayo habang nakatingin kay Ruby. Turog na ako. This is too much. Ruby, saway yun ni Ma'am sa anak. Dahilan para lumipad ang paningin ko sa amo kong pinagkatiwalaan ko. Lumipad ang 2 kamay ko sa bibig ko habang hindi makapaniwalang tiningnan ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng sobra-sobra. Ang mga taong nasa harapan ko ngayon ay tinuring kong pamilya. Pero niloloko ako. Hindi ako makapaniwala. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Ganito na lang ba? Damn, wala akong magawa. Hindi ako makapagsalita dahil wala akong masabi sa ginawa nila. Tumingin ako kay Ruby at napagtanto kong imposible nga magkaroon ito ng sakit. Ang sabi sa akin, cancer. Pero ang lakas-lakas pa ni Ruby noong unang punta ko dito. Bakit nga ba hindi ko napansin yun? Mas lalong bumuhos ang luha ko. Para akong pinapatay sa nalaman ko ngayon. Bakit ako pa? Meron ba akong nagawa? Nangihinang tanong ko. Gusto kong malaman kung bakit ginawa nila sa akin to. Gusto kong malaman kung bakit dinudurog nila ako ngayon. Fuck, pinagkaisahan ako ng mga tao sa paligid ko. Ang mga taong tinuring kong pamilya. Wala lang. Trip lang namin, Adriana. Nakangising sagot ni Ruby. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Durog na ako. Trip lang? Mas lalo akong nasaktan. Tumingin ako kay Rafael na ngayon hindi makatingin sa akin. Ang galing mo, Rafael. Ang galing-galing mo. Yung pinapakita mo sa akin noon, Rafael. Yung pag-aalaga mo sa akin. Yung pagtatanggol mo sa akin. Yung I love you mo. Laro rin ba yun? Kasinungalingan lang ba yun? Nagbabaka sakaling tanong ko. Kasi noon ramdam kong totoong pinapakita niya sa akin. Ramdam na ramdam kong mahal ako ni Rafael. Yes. Nauutal na sagot ni Rafael. Lumundag ang puso ko. Hindi ito makatingin sa akin.
Umiiwas ito ng tingin sa akin. Lumapit ako dito kahit nangihina ako. Look at me, Rafael. Sabihin mo sa akin ang totoo habang nakatingin sa mga mata ko. Umiiyak na sabi ko dito. Ang sikip-sikip na sa dibdib, Rafael. Ang sakit-sakit na. Napaatras ako ng dahan-dahang tumingin sa akin si Rafael sa mga mata ko. Yes, hindi kita minahal. Kailanman ay hindi kita minahal. Seryoso nitong sabi habang nakatingin sa mga mata ko. Walang bakas ng emosyong makikita dito. Umikit ako ng mariin ang maramdaman kong pisikal na kirot sa puso ko. Umatras ulit ako, tiningnan sila isa-isa. Nagtagal ang paningin ko sa amo ko. Dahilan para mas lalong kumirot ang puso ko. Tiningnan ko sila gamit ang mata kong may emosyong nasasaktan. At sinuportahan niyo sila? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sabay-sabay na umiwas ng tingin ng amo ko at doon pa lang alam ko na ang sagot. Humagulgol na ako habang nakayoko. Hindi ko na kinaya. Ang sakit-sakit na. Dinurog ako ng mga taong tinuring kong pamilya. Tinurog ako ng taong mahal na mahal ko. Paano nila nagawa sa akin to? Paano nila nagawang matulog ng mahimbing? Paano nila nagawang tumawa at ngumiti habang nasasaktan ako? Paano? Mas lalo akong humagulgol dahil hindi ako makapaniwalang magagawa nila ito sa akin. Pinaglaruan ako ni Rafael. Hindi totoong pinakita niyang pagmamahal sa akin noon. Pinagpustahan ako. Pinagkaisahan ako. Fuck, hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Bakit nila ito nagawa sa akin? Wala akong ibang ginawa sa kanila kundi ang mahalin at pagsilbihan sila buong buhay ko. Umiling ako, tingnan silang hindi makapaniwala. Ang sakit-sakit habang nakikita silang isa-isa. Bumaling ako kay Rafael at tiningnan ko ito, hindi makapaniwala ulit. Bakit mo to nagawa sa akin, Rafael? Minahal kita ng sobra-sobra pero bakit ganito? Buntis ako, Rafael. Sabi ko nang maalala kong anak ko. Mas lalo akong humagulgol. Dahan-dahang tumingin sa akin si Rafael bago niya binalingan ng lalaking tinawag niyang Mr. Salvador kanina. Binalik ulit ni Rafael ang paningin sa akin at tumambad sa akin ang galit nitong muka. Buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. Sigaw ko nang pumasok sa isipan ko ang anak ko. Kahit niloloko mo ko, Rafael, okay lang. Huwag mo lang pabayaan ang anak mo sa sinapupunan ko. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang buhayin to. Damn it, Adriana. Stop fooling around. Really? Buntis ka? At talagang nagbunga pa ang panloloko mo sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Galit na sigaw ni Rafael, napaatras ako. Hindi ko siya maintindihan. Niloloko? Akong niloko niyo, Rafael? Nagulat ako nang pumasok si Rafael sa isang kwarto at ilang sandali lumabas ito na may dalang brown na envelope. Sa kanya ito hinagi sa akin. Dahilan para tumambad sa akin nung nasa coffee shop ako habang nakangiti sa lalaking kaharap habang hawak nitong kamay ko. Ang pangalawang picture ay yung paglabas ko sa klinik ni Dr. Ramos. Nakahawak pa rin ang kamay nito sa akin. At ang pangatlo naman ay yung nasa kondo ni Rafael. Nakahiga ako ng mahimbingang tulog habang kumukuha ng picture si Mr. Salvador ng picture sa aming dalawa. Paano siya nakapasok sa kondo ni Rafael? Umiling ako habang nakatingin ngayon kay Rafael na galit na galit. Hindi ito totoo, Rafael. Anak mong dinadala ko. Please, wag naman pati anak ko. Umiling ako kay Rafael saka ko binalingan ng lalaking nakatayo lang habang nakatingin sa akin. Tinignan ko ito na nagmamakaawa para sabihin sa kanilang totoo. Pero umiwas lamang ito sa akin ng tingin. Bumagsak ang balikat ko, halos hindi na ako makahinga dahil sa kakaiyak. Hindi ito totoo, Rafael. Anak mo to. Walang namamagitan sa amin ng lalaking... Oh, come on. Shut up, Adriana. Ang lalaki na mismong umamin sa amin. Di ba, Mr. Salvador? Sigaw yun ni Ruby sa akin. Umiling ako dahil hindi na ako makapagsalita. Patuloy ako sa pag-iling at umaasang paniniwalaan ako ni Rafael. Pero bigo ako. Dahil... Oo, may relasyon kami ni Adriana. Kami na ni Adriana bago naging kayo, Mr. Bonaventura. Pumagsak ang balikat ko. Mas lalo akong nanghina. Tiningnan ko ang lalaki. Mas lalong umagos ang luha ko. Hindi yan totoo. Hindi nga kita kilala. Hindi kita kilala. Umiiyak kong sabi habang nakatingin sa lalaki. Wag naman ganito. Wag naman pati anak ko.
Tumingin ako kay Rafael at nagmamakaawa ako dito. Rafael, huwag kang maniwala sa kanya. Anak mo to, anak natin to. Umiiyak kong sabi at hiniling na sana this time maniwala sa akin si Rafael. Alam ko masakit ang ginawa nila sa akin pero mas importante sa akin ngayon ang anak ko dahil hindi ko to kayang buhayin. Shut up, Adriana. Tama ang anak ko. Ang kapal na mukha mo para ipaako ang anak mo sa ibang lalaki. Sa anak ko pa talaga? How dare you? Paalisin mo yan, Rafael. Nagdidilim ang paningin ko sa babaeng yan. Singit yun ni Mrs. Benaventura. At ang basa ng susugod sa akin pero pinigilan ito ni Mr. Benaventura. Mas lalo ako nawala ng pag-asa. Bumagsak ang balikat ko. Wala na akong masabi dahil sa puntong ito. Sarado ng mga utak nila. Napatingin ako sa tiyan ko ngunit agad lumipad ang paningin ko sa hita kung may dugo. Nanginginig akong hinawakan ng dugo doon habang umaagos ang luha ko. No, ang baby ko. Tumingin ako kay Rafael. Rafael, ang baby ko. Nanginginig ang boses ko ngunit huli na ang lahat. Kaagad tumakbo sa akin ang dalawang nakaitim na tao na sa tingin ko'y bodyguards. Paalisin ang babaeng yan, sigaw ni Mrs. Benaventura. Mas lalong umagos ang luha ko. Ang anak ko. Please, huwag naman sanang mawala. Nakatingin lang ako sa mga legs kung patuloy ang pag-agos ng dugo. Ang baby ko. Kuya, tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa hospital, please. Nagmamakaawa kong sabi sa dalawang tauhan. Ngunit parang wala silang narinig mula sa akin. Pinalabas nila ako ng building at pinagsarhan ng gate. Tulong! Ang baby ko. Please, baby, kumapit ka. Umiiyak akong paika-ikang lumakad papunta sa highway. Nanginginig na ako. Kaagad kong pinara ang isang kotse habang nasa hita pa rin ang paningin ko. Nalalabo ang paningin ko. Nahihilo ako at nangihina. Adriana? Narinig kong pamilyar na boses. Bago ko pa maiangat ang paningin ko, tuluyan na ako ng hina. Ang baby ko. And everything went black. Rafael's POV. Galit. Yan ang nararamdaman ko para kay Adriana at sa lalaki niya. Galit na galit ako sa ginawa nila sa akin habang nakatalikod ako. Sila na bago naging kami ni Adriana. Shit, naglolokohan lang pala kami. Naglalaro lang pala kami. Halos hindi ko ma-imagine si Adriana habang gumagawa ng milagro. At habang suot-suot pang damit ko. Galit na galit ako. Halos gusto kong patayin ang lalaking yun. Gusto ko siyang sapakin ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang galit ko. Sa puntong to wala na akong pakialam kung masasaktan si Adriana. Sinaktan niya ako. Sinaktan ko siya. Quits na kami. Walang lugi. Nagbunga pa talaga ang panloloko nila sa akin. Inis akong pumunta sa kwarto namin ni Robbie. At doon ako nagwala. Gustong gusto kong pumatay ng tao. Gustong gusto ko. Pero hindi ko gagawin para lang kay Adriana. Papatay ako? Dream on. Hindi ko dapat pag-aaksayahan ng oras ang babaeng yon. Rafael, enough! Please, calm down! Pagpapatahan sa akin ni Ruby habang hinahaplos ang braso ko. Hinahabol kong hininga ko dahil bahagya akong hinihinga sa pagwawala ko. Tumingin ako kay Ruby. Dapat ganitong babae ang mamahalin ko. Dapat ganitong babae ang papakasalan ko. God, I can't believe that girl, son. Talagang ipapaako niya pa ang anak niya sa ibang lalaki sa'yo? Si Mom habang nakahawak sa ulo nito. Hindi ko responsibilidad ang batang yon. Wala akong pakialam sa batang yon. Hindi ko anak yon. Bigo akong yumuko dahil ibang sinasabi ng puso ko. Parang labag sa puso kong sinabi ko pero baka guni-guni ko lang. Naalala ko pa kung paano kami nagkakilala ni Adriana at kung paano kami nag-umpisa. Unang tapak ko sa coffee shop, kasama ko si Ruby sa araw na yon para i-meet ang mga kaibigan namin. Pumasok kami ni Ruby sa coffee shop nila. Inalalayan ko ito upang makapasok ito ng maayos. Thanks, babe. Malambing na sabi ni Ruby. Nang tuluyan na kaming nakapasok sa coffee shop, ngumiti ako ng matamis dito, saka ko siya hinalikan sa pisngi. Nilibot ko ang paningin ko sa buong coffee shop at nahagip ng paningin kong isang waitress. Nung una nalagpasan ko ito ng tingin, pero binalik ko din ang paningin ko dito. Nakangiti ito habang nakikipag-usap at ngitian sa customer. Hindi malaman ang dahilan pero bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagmasdan ko ito ng mabuti dahil hindi matanggal ang paningin ko dito. She's beautiful. Very beautiful.
Kaya hindi na ako magtataka kung sa bawat customer na lalaki dito, nakatingin sa kanya. Matangos ang ilong, perpektong panga. Ang mata nito'y kay gandang pagmasdan. Ang mga labi nito'y paniguradong malambot kung hahalikan. Makinis, mestiza, parang isang model, in fact, mas maganda pa sa mga artista. Ang ganda pa ng katawan. Nanatili ang paningin ko dito habang nakikipagnitian sa mga customer, habang si Ruby naman ay abala sa pagbati sa mga kaibigan namin. Hinila ako ni Ruby dahilan para mawala ang paningin ko sa babaeng waitress. "What's up, dude?" Si Patrick saka nakipag-high five sa akin. Ngumiti ako saka ko binalik ang paningin ko sa waitress, hindi nakakasawang tingnan. Nanatili ang paningin ko sa waitress nang nakaupo na ako at pagkatapos kong makipag-high five sa mga kaibigan ko dito, pilit kong nililibang ang mata ko sa ibang bagay, pero paulit-ulit bumabalik din ang mata ko sa babae. Ang ganda ng ngiti nito. Ang pino-pino kong gumalaw, kung titingnan mo parang marangya ang buhay. Parang pangmayaman, pero hindi. Kasalungat doon. Maingay na ang kaibigan ko at may sarili-sarili na silang mundo. Lahat sila may kasamang babae at nasa tabi nila. Katabi ko si Ruby habang nakikipagtawanan sa mga kaibigan niyang babae. Nanatili ang paningin ko sa waitress na ngayon papunta na sa counter. Pati paglakad. Ang ganda. Nakakamangha. "Adriana?" Tawag yun ni Ruby. Napabaling ako dito at tiningnan kung sinong tinawag nito. Napatingin sa amin ang waitress saka sumilay ang malaki niyang ngiti. Damn that kind of smile. Umiwas ako ng tingin dahil nakakasilaw. Adriana. Napangiti ako ng palihim. What a nice name. Tumingin ulit ako kay Adriana, na ngayon ay kumakaway sa mga customer na nadadaanan niya habang palapit sa amin. May dala-dala itong menu sa makinis nitong mga kamay. Kinagat kong pang ibabang labi ko. "Yes, ma'am." Ang boses niya. Ang nice. Nanindig ang balahibo ko nang marinig kong boses ni Adriana. Lumunok ako at umayos ng upo kahit na hindi matanggal ang paningin ko dito. "Matutunaw yan." Nakangising bulong sa akin ni Carlos, isa din sa mga kaibigan ko. Binalingan ko ito at sinamaan ng tingin. "Shut up." Inis kong sabi dito saka ako umayos ng upo. Huminga ako ng malalim. Hindi ako mapakali. Tumingin na lang ako kay Ruby habang nag-o-order ito ng pagkain. "Hot." Narinig kong kibot ng kung sino. Tumingin ako kay Patrick nang napagtanto kong siya yon dahil nakatingin ito kay Adriana. Naningkit ang mga mata ko pero hindi niya yun napansin dahil nakatingin lamang ito kay Adriana. Umalis si Adriana pagkatapos ng order ni Ruby at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Kinalma kong sarili ko. Hindi ko maintindihan ng sarili ko. Umayos ako ng upo kasabay noon ang pagdating ng isa pa naming kaibigan na si Kev. Kev Salvador. Nakipag-high five ito sa amin bago ito umupo sa tabi ni Ruby. "Hindi ko alam na may maganda pala kayong waitress dito, Ruby." Si Eric ang isa ko pang kaibigan. Nakuha niyang atensyon ko. "Yeah, right, Eric, maganda. I agree with you." Ilang sandali dumating si Adriana. At pag-alis naman ni Kev sa mesa namin dahil kailangan niya sagutin ang tawag ng kung sino. Umupo ako ng maayos ng bahagyang yumuko si Adriana upang ilagay ang pagkain sa mesa. Uminit ang ulo ko dahil sa ginawa niyang yun. Tumingin ako sa mga kaibigan ko at nakahinga ako ng maluwag nang hindi nila nakita ang nakita ko. Safe. Tuluyan na ako nakahinga ng maluwag nang tumayo ito ng maayos. Ngumiti ito ng matamis bago kami iniwan dito. Umiwas ako ng tingin at ipinili ko ang ulo ko. Hindi tama to. Nilingon ko ulit ito ng isang beses at nakita kong papunta ito sa isa pang customer. Pero ilang sandali lang umalis ito at pumasok sa isang pintuan na hindi ko alam kung ano. Umalis si Adriana kasabay nun ang pagbalik ni Kev sa tabi ni Ruby. Nagsimula kaming kumain. May sarili-sarili kaming mundo. Kung ano-anong pinag-uusapan namin. Kami lang atang pinakamaingay na customer dito. Bumaling ulit ako sa pintuan kung saan pumasok si Adriana nang makita ko mula sa gilid ng mata kong paglabas nito na bagong ligo, bagong bihis. Kahit simpleng damit lang nakaagaw na agad siya ng atensyon. "Make that girl falling in love with you, Rafael?" "What?" Napalingon ako kay Ruby nang marinig kong sinabi nito. Bumaling na rin sa amin ang mga kaibigan namin dahil pati sila nakarinig sa sinabi ni Ruby. "Paibigin mo si Adriana." Nakangiti nitong sabi. Seryoso ba to? Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Umayos ako ng upo at binigay kong buong atensyon ko sa girlfriend ko. "I agree with Ruby, dude.
Paibigin mong babaeng waitress na yon. Tingnan natin kung tatalab sa kanyang isang katulad mo. Dahil sa pagkakaobserba ko, she's different. Parang iba siya sa babaeng nagkakadara pa sa'yo. Singit ng isa pa naming kaibigan. Dahilan para uminit ang ulo ko. Napaahon ako at bahagyang nainsulto sa sinabi nito. Bahagya akong na-offend. No way. I can't do that. Stop it. Inis na sabi ko at uminom na lang ng tubig. Nawala na ako ng gana. Come on, Rafael, babe. It's just a game. I won't get jealous, I promise. Treat her the way you treat me. I don't mind. Bumaling ako kay Ruby at tiningnan ko ito nang hindi makapaniwala. Can't believe this girl. At kung napaibig mo talaga, edi congrats, ikaw na talaga. $20,000 pupusta ako. Hindi yan mai-inlove sa'yo. Dammit, tumingin ako kay Adriana na ngayon nakikipagnitian sa kasama at mukhang handa nang umalis. Umiling ako. She's innocent. Wala lang siyang ginagawa sa amin. Hindi ko kayang paglaruan yun. $30,000, mai-inlove yan. $50,000, mai-inlove yan. Si Benaventura pa ba? Nagpustahan na sila ng kung ano-ano ngunit hindi ko pinansin. Hindi ko magagawa yun. At talagang girlfriend ko pang nag-utos sa akin. Come on, Rafael. Huwag mong sabihin na naduduwag ka. Are you afraid? Pumikit ako ng mariin, saka ako binalingan ng girlfriend kong si Ruby, na ngayon nakangiti sa akin ng matamis habang tumatango. I can't say no to her. Pumikit ako ng mariin.